Amen? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi masukat at hindi talaga, sabihin, yung pag-ibig niya ay totoo. Amen sa atin. Tama ba yan? Say amen. Yan po, ganun tayo kamahal ng Diyos. Kahit na tayo ay hindi kaibig-ibig, ay tinanggap tayo ng Diyos because of love. Amen? Okay, once again, tayo po ay tumayong lahat at muli po nating basahin ang ating banal na kasulatan sa Ephesians chapter 6. Efeso kapitulo 6. Yan, Ephesians chapter 6. Ito po ang ating pag-aaralan ngayon. Verse 10. Ephesians chapter 6 verse 10 up to 13. Sabi po ng Bible in verse 10, sa katapus-tapusay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng diablo. Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa kapangyarihan, laban sa namamahala ng kadiliman, ito sa sanlibutan, laban sa ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga tagal sa araw ng masama at kung magawa ang lahat, ay magsitibay. Pagpalain ng Diyos ng kanyang salita. Sa pagbasa, tayo po'y manalangin. Ang naming Diyos, minsan pa kami po'y nagpapasalamat sa iyo. Binigyan mo kami muli ng pagkakataon para pag-aralan ng iyong salita. Patuloy kang mangusap, patuloy kang kumilos sa aming mga puso. At alam namin na minsan pa hamunin mo kami sa aming pag-aaralan. Minsan pa maitaas ang iyong pangalan. Salamat po. Binabalik po namin ang lahat ng papurit at salamat. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pwede na po tayo maupo. Ang ating pag-uusapan po ngayon, the importance of alertness and readiness as a servant of God. Ang halaga ng pagiging alisto at handa bilang alipin ni Kristo. Amen? Naniniwala ba tayo? Tayo ay servant of God. Amen? Tayo'y alipin. Wala tayong ipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kaya nga, saan tayo dapat maging alisto at handa? Bakit kailangan maging handa at alisto? Sabi po ng Bible, para di tayo madaya, para di tayo manghina, at malayo sa Diyos at magkasala. Para hindi tayo magkasala. Yun ang dahilan kung bakit kailangan ang pagiging alisto at pagiging handa. Amen? Sabihin, tinuturuan tayo ng Diyos na maging alisto at maging handa sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Kasi ayon sa ating pinag-aralan, meron po tayong kaaway. Amen? Ang number one enemy ng Kristiyano ay ang kanyang sarili. Is it right? Ang number one enemy ng Kristiyano ay ang kanyang sarili. May mga bagay na gusto tayo na hindi gusto ng Diyos. Tama ba yan? Sabihin, nagko-contradict, nagkakaroon ng struggle at battle sa atin bilang Kristiyano, pero sabi po ng Bible, kung tayo ay susunod lamang at magiging handa at alisto, matutuwa ang Diyos sa atin. Kaya nga ang tanong, saan tayo dapat maging handa? Number one, be alert and ready to the seduction of temptation. Sabihin, yun po yung dapat nating paghandaan at maging alisto, yung sulsol, yung bulong, yung alok, yung bully, at offer ng tukso. Sabihin, hindi natin alam kung kailan darating yan, pero anytime pwede pong dumating sa atin yan bilang Kristiyano, bilang mananampalataya. Tama ba?
Seduction of what? Temptation. Sabihin bilang Kristyano, dito tayo tinetest ng Diyos. Kung kailan tayo'y naglilingkod, biglang darating yung pagsubok sa atin, biglang merong temptation na darating, may offer sa atin. Ang tanong, sino ang pipiliin natin? Sino ang susundin natin? Seduction of temptation. Sabihin, napakatindi, no? Ng sulsol, ng alok, ng sanlibutan, ng barkada, ng mga kaibigan na nakapaligid sa atin, even yung mga loved ones po natin. Mamimili kayo. Di ba? Kung susundin natin sila o ang Diyos. Di ba? Sasabihin ng ating mga loved ones, ng mga unsaved, huwag ka nang umatindihan. Talaga naman, kung papakinggan natin sila, ay talagang ganun nga mangyayari. Kung susundin natin sila, malalayo tayo sa gawain ng Diyos. Kayo naman ang maapektuhan. Sabihin yun po yun. Maybe ginagamit ng Diablo ang ating unsaved loved ones para tayo ay tuksuhin, papiliin. Tama ba yan? Sabihin, yun po yung pakana ng kalaban para tayo ay malayo sa gawain ng Diyos. Gagamit siya ng tao. Yun po yun. Bubulungan niya ang tao para tayo'y malaglag sa tukso. Tandaan po natin, maraming Kristiyano na bumagsak na, nasira na, dahil hindi naging alisto at naging handa. Katulad po ng mga taong babanggitin po natin sa luma at sa bagong tipan, na talaga naman sila'y pinagsabihan pero hindi nakinig dahil sila'y sumuway sa utos na nagsabi sa kanila. Naging stubborn sila, matigas ang ulo kaya sila'y napahamak like Samson. Malakas pero mahina sa tukso. Malakas physically dahil pinalalakas siya ng Diyos, pero dahil sa kasalanan, akala niya porke malakas physically, kaya niyang ma-overcome ang what? Temptation. Di ba? Si Samson ay naglaro sa kasalanan. Sin is a dirty game. Sin is a losing game. Tandaan po natin yon, ang kasalanan ay maruming laro. Tama ba? Kung ating papatulan ang alok ng tukso, malalaglag po tayo. Kung hindi tayo makikinig, pwedeng mangyari sa atin yung nangyari kay Samson. Okay? Marami pang iba. Si David, si Solomon, sila po ay talagang nagkasala laban sa Diyos. Iisa lang ang kanilang nagawa. Sabihin, babae. Babae. Yun po yung pwedeng gamitin ng Diablo para tayo ay malaglag. Kaya ingat po kayo, lahat ng gwapo pwedeng malaglag. Mahirap ang maging pogi. Hello? Di ba? Lahat ba ng Kristiyano ay pogi? Magagandang lalaki. Di ba ginawa tayo ng Diyos na what? Marvelous, sabi ng Bible. Yun po ang pagkakagawa ng Diyos sa atin. Nga lang, darating sa atin yung what? Temptation. Pero praise God, merong karunungang ibibigay ang Diyos para malagpasan mo yan. Ang Diyos hindi po nanunukso. Saan galing yung tukso? Sa kalaban. Yun po yun. Pwede nating iwasan kung tayo ay makikinig lamang sa Diyos. Sabi ng tukso'y darating kahit kanino. Sabi po ng Bible, pwede tayong bumagsak. Sabi po ng Bible, sa mga bagay na ito, babae, okay, pera, popularity, and then yung sistema ng sanlibutan. Yun po yung pwedeng ikatukso, ikalaglag ng isang Kristiyano kung hindi siya magiging alisto at magiging handa. Tama ba yan? Kaya nga bilang mananampalataya, maging alisto tayo sa gagawin ng kalaban sa atin. Ang nais ng kalaban tayo ay malayo, magkasala laban sa Diyos. Yun po yung purpose niya. Yun po yung kanyang layunin. Hindi siya nagsasawa, hindi siya tumitigil. Take note, si Satanas napakasipag sa pandaraya para malaglag tayo saan? Sa kasalanan. Hey, ingat po kayo, lahat ng Kristiyano ay dadaan sa ganyan. Hello? Smugness of what? Temptation. Pwede tayong bulihin ng mga taong nakapaligid sa atin para tayo ay malayo at magkasala laban sa Diyos.
Lalo yung mga estudyante, kung sabihin sa inyo ng mga kaklase nyo, cutting tayo. Wala naman si ma'am, wala naman si sir. Makikinig ka ba sa kanila? Okay? Sa mga Kristyano, mga kalalakihan, kung yayain kayo ng mga barkada nyo na unbeliever, sasama ba kayo sa kanila? Sabi, wala naman yung pastor nyo, sama kayo. Minsan lang naman, pagbigyan mo na kami. Siguro hindi naman masama kung one shot lang. Saan ba nag-iumpisa yung pagiging sugapa? Sa kakatikim. Huwag nating hayaang makasingit si Satanas sa buhay natin. Pag binigay mo yung kalingkingan mo, kukunin niya lahat. Huwag nating hayaang makasingit si Satanas sa buhay natin. Amen? Yun po yung katotohanan. Pwedeng ibagsak ang Kristyano. Pero dapat bumangon ka. Ang Kristyano hindi nakikilala sa pagbagsak. Ang Kristyano nakikilala sa pagbangon. Amen? Yun po ang katotohanan. Kaya maging aliso tayo at maging handa sa tukso, sulsol o alok ng kalaban sa atin. Number 2, be alert and ready to the smugness of life. Number 1 is what? Seduction. Number 2 is smugness of life. What is smugness? Yung pagtingin sa sarili. Okay? Dati napakahirap mo, para kang talagang halos walang makain, pero dahil biniyayaan ka ng Diyos, ang tingin mo sa sarili mo, napakataas na. Wala ka nang kinilala, wala ka nang binabati. Tama ba yun? Meron bang ugali ang tao ng ganyan? Okay? Sabihin yung smugness of life pwedeng mangyari sa atin. Yumaman ka lang, nag-abroad ka lang, nakatapos ka lang ng pag-aaral, gumanda lang yung posisyon mo, nakalimutan mo yung nakatulong sa'yo. Nakalimutan mo na yung Diyos. Yun ang nakalulungkot. Nagbago lahat ang pananaw mo sa buhay dahil sa ikaw ay nagkaroon ng pera. Okay? Yung mga taong dating kabati mo, kausap mo, pero dahil meron ka na nito, hindi mo na sila pinapansin. Hindi mo na sila kinakausap. Nakalulungkot po yun. Smugness of life, sabihin yung pagtaas ng sarili. Sabi nga ng awit, ito'y, kung titingnan po natin, money change everything, is it right? Ang pera ba ang nagpapabago ng buhay? Kulang po yun. The love of money changed everything. Yung pag-ibig ng labis sa pera ay nagpapabago ng buhay, ng attitude at conduct ng isang tao. Okay? Hindi masama ang pera. Walang masama sa pera. Yung sobrang pag-ibig sa pera ang magpapayabang sa iyo, ang magpapalaki ng ulo mo. Okay? Sama, be careful tayo ha. Baka pag binayaman ka, nakalimutan mo ng Diyos. Kaya nga sabi ni David, Panginoon, huwag mo akong pahirapin, huwag mo naman akong payamanin. Baka makalimutan kita. Hello? Sa mga taong pinayayaman ng Diyos, lumingin kayo sa inyong pinanggalingan. Hello? Hindi natutuwa ang Diyos kung lalaki, tataas ang tingin natin sa ating sarili. Kaya, be alert and ready to the smugness of life. Sabi po ng Bible, paano natin makikilala ang isang taong what? Mayabang. Sa paano, how to recognize an arrogant person? Number 1, walang mabuti kundi siya. Arrogante nga. Walang ibang marunong kundi siya. Walang ibang masusunod kundi siya. May matigas na kalooban, ipinaglalaban ang kanyang karapatan kahit mali. Okay? Kahit meron siyang nagawa at bistado na yung kanyang kasalanan, ayaw pang aminin. Deny pa. Matigas ang ulo. Kahit anong saway, ayaw pasaway. Ayaw pakorek. May sariling pasya o desisyon, pinipilit yung kanyang gusto, makuha lang. Ano tawag natin doon? Mayabang.
Sabihin, hindi dapat makita ng Diyos sa buhay natin yung kayabangan bilang Kristiyano. Kung yumaman ka man, okay, mag-abroad ka man, be humble. Always. Yun ang itinuturo ng Diyos sa atin. Yun ang ilalagay sa ating isipan bilang Kristiyano. Hindi ang pera ang magpapabago ng ugali mo, ng karakter mo. Kailangan natin ng pera, pero huwag kang magpaalipin sa pera. Okay? Huwag tumaas yung ego mo, yung pride mo. Pag mali ka, aminin mo. Pag nagkasala ka, magsisi ka sa Panginoon. Okay? Okay. Number 3, nabanggit ko na ito, pero maganda rin na pag-aralan natin. Be alert and ready to satanic attack. Sabihin, maging alisto tayo sa ginagawa o pag-atake ni Satanas. What Satan desire and purpose. Sabi po ng Bible, tignan po natin kung ano po ang desire ng kalaban po natin. John chapter 10. John chapter 10 verse 10. Napaka-tuso itong kalaban po natin. John chapter 10 verse 10. Hindi po marito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumaksa. Sabihin niyo po yung ginagawa ni Satanas, okay? Naparito siya para pumatay at pumuksa. Manggulo. Sino ginugulo ni Satanas? Sino ginugulo ni Satanas? Ang Kristiyano. Hindi niya ginugulo yung kanya na yun eh. Ang ginugulo ni Satanas ay yung mga mananampalataya. Sabi po ng in 1 Peter chapter 5, verse 8, siya'y katulad ng leon na naghahanap ng masisila niya, madadaya niya. Okay? Yun po yung trabaho ni Satanas. Hindi po sa kanya ang uso ang magpahinga. Di ba napakasipag? Si Satanas, meron siyang pinadadala sa iyo para ikaw ay magkasala laban sa Diyos. Kaya nga ang tanong, how Satan's attack? He gives discouragement, he gives doubt, fear, worry when you're alone. Sabihin, yun po yung ginagawa ni Satanas para hindi ma-focus yung ating attention sa Diyos. Bibigyan ka ng pagkakaabalahan para makalimot ka sa Diyos. Bibigyan ka ng magandang trabaho para makalimot ka sa Diyos. Hindi, walang kasalanan. Sabihin, ang trabaho hindi masama. Pero kung naapektuhan na yung paglilingkod mo, mag-isip ka na. Inilalayo ka na ng trabaho sa gawain ng Diyos. Ang unang natutuwa sa iyo, pag hindi ka nakaka-attend, si Satanas. O ito, kita mo, na-promote lang, lumaki lang yung sahod, inofera lang na, numatin na, hindi na nakaka-attend sa church. I'm sorry to say, ang unang nalulungkot ay ang Diyos. Akala natin maganda yung offer sa atin, pero naapektuhan yung ating pagiging Kristiyano, nakikipag-compromise tayo. Yun po yung nakakatakot. Aatake sa Satanas sa hindi natin alam. Bibigyan tayo ng pagkakaabalahan, ng takot bilang Kristiyano. Ang tanong, paano natin siya lalabanan? Paano tayo magwawagi laban kay Satanas kung hindi ka malalim sa pagkakilala sa Diyos? Hello? Sabi ng James chapter 4, verse 7, tingnan po natin Santiago 4:7. Santiago 4:7, napakaganda po ng talatang ito na binabanggit po ng Biblia, paano natin lalabanan yung hindi natin nakikita. Tandaan po natin, mahirap kalaban yung hindi nakikita, para ka sumusuntok sa buwan. Di ba? Kakalabanin mo ba hindi nakikita? Kaya mo bang pabagsakin yung hindi mo nakikitang kalaban? Anong panlaban mo? Krus? Matakot ka. Sa pangalan ni Julito, lumayas ka. Matatakot, sasabihin ni isa, hindi, kakampi namin niya si Julito. Joke lang, ha? Hindi po pangalan ni Julito magpapalayas kay Satanas. Hindi pangalan ng pastor magpapalayas kay Satanas. Sa pangalan ni Pastor Silaw, lumayas ka. Anong kapangyarihan meron kami para palayasin si Satanas? Wala kaming kapangyarihan. Ang magpapalayas sa panggugulo ni Satanas ay yung pangalan ni Kristo. Amen. In the name of Jesus, ikaw na manggugulo, lumayas ka. Yun ang nagpapalaya. Tuloy po natin yung basa. Sabi po, James chapter 4, verse 7. Ito po, ang magiging maganda po ang pagpapalayas kay Satan. James chapter 4, verse 7. Alam po natin.
Sabi po ng Bible, James chapter 4, verse 7. Okay? Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisisilangsang kayo sa Diablo at tatakas siya sa inyo. Ang unang susi o paraan ay magpasakop tayo sa Diyos. Tandaan po natin, hindi natin kaya si Satanas. Okay? Hindi natin kayang takutin si Satanas. Tayo ang tatakutin yan. Pero kung meron kang Kristo, sa puso mo, mas makapangyarihan yung nasa sayo. Meron kang karapatang itaboy siya. Tama? Kasi meron kang Kristo eh. Tandaan po natin, hindi pwedeng maposes ang Kristyano. Pero pwedeng ma-obsess. Hello? Iba yung obsess sa possess. Yung possess may sakay ng diablo. Yung obsess, guguluhin ka niyan. Lolokohin ka niyan. Yun po yan. Yun po yung ginagawa ni Satanas, pero kung tayo ay nagpapasakop sa Diyos, hindi siya magtatagumpay. Tama ba yun? Hindi magtatagumpay ang kalaban kung tayo nagpapasakop sa Diyos. Tama ba? Yun po yun. Ang paraan para maitaboy natin siya, magpasakop, magtiwala sa Diyos. Eh paano kung hindi ka nagpapasakop, matigas ang ulo mo, kaya mo bang itaboy si Satanas, tatawanan ka lang yan? Hello? Merong story sa Biblia na ang mga disipulo ay nagpalayas ng demonyo. Okay, nakita ng mga tao kung paano pinalayas ng mga disipulo ang diablo. Nakita, sabi na, bang galing ng mga disipulo napalayas yung napoposes, gagayahin ko nga sila. Sabi ng mga nakakita sa pagpapalayas, uy, lumayas kayo sa pangalan ni Kristo. Alam mo, sabi ng diablo sa kanila, uy, hindi ko kayo kilala. Bakit hindi lumayas ang diablo sa katawan? Kasi wala silang Kristo sa puso. Wala silang kapangyarihan para itaboy. Hindi sila nagpapasakop sa Panginoon. Kaya yung diablo hindi nakinig sa kanila. Tinawanan lamang sila. Okay? Hindi mo kayang itaboy si Satanas kung wala kang relasyon sa Diyos. Okay? Kung mahina ang pananampalataya mo, hindi mo kayang itaboy ang diablo, tatawanan ka lang. Alam niyo ba, kami ng mga kasama ko yung people, minsan merong tumawag, nag-call sa amin, alas 12 ng gabi. Pastor, kailangan po namin ng tulong, meron pong napoposes. Kailangan po namin kayo, ipag-pray po ninyo yung napoposes na lalaki. Dali-dali, yung sinama ko yung mga young people, sabi, may lakad tayo. Saan, Pastor? Mag-visitation tayo, alas 12. May napoposes. Kung sabihin na, ay, sorry, gabi na eh. Di ba ang pastor laging always ready? Kahit na talagang antok ka na, alanganin yung oras, pero pinatawag ka, pupunta ka. Ikaw ang pastor eh. Kaya trabaho ng pastor, napakabigat. Hindi po simple. Pinatawag kami, pagdating namin doon, no, yung kasama ko, isang young people, may tali yung kanyang buhok. Sabi na, ito na, may mga kasama silang albularyo kasi nakatali. Napagkamalang albularyo yung kasama ko. Kasi may tali, di ba? Pagka albularyo, may tali. And then nakita namin yung lalaki, nagwawala. Hawak-hawak ng mga lalaking kaibigan niya, talaga nagwawala. Ang lakas. Sabi ko, Panginoon, itaboy mo po yung diablo na nasa katawan ng taong ito. Palayasin mo. Nararamdaman ko meron talaga. Pero hindi pa naman, parating pa lang, coming pa lang, obsessed pa lang siya. Kasi tandaan po ninyo, naka-encounter na rin ako ng mga napoposes. Ang taong possess o may sakay, iba ang tinig. Okay? Yung aming napuntahan, depressed lang. Bakit? Kasi sunod-sunod yung problema. Tandaan po ninyo, lalaking ito, iniwan ng girlfriend, natanggal sa trabaho, pinagalitan ng nanay, at inaway ng mga kapatid. Sino ba hindi madidepress? Tapos sinumpong ng sakit niya. Ano ba ang sakit niya? Epilepsy. Akala ng mga tao nakakakita, no, napopos siya. Tapos bubula. Kami naman, hindi namin inalam istorya. Pero ang bandang huli, ayun pala. Pero papunta na. Nararamdaman namin bilang lingkod ng Diyos, yung struggle at battle. Tanda po natin, nakaabang lagi si Satanas kasi empty ang laman ng isang taong walang relasyon sa Diyos.
Pero dahil tayo ay nandoon, sinaway natin, hindi nagtagumpay ang kalaban. Hello? Nirebuke natin, nakahanda na siyang pumasok. Sabi ko lang, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ikaw na manggugulo, get out! Okay? Yun po yun. Kung ikaw yung papasakop, hindi magtatagumpay ang diablo. Hello? Kailangan mong malalim na relasyon sa Diyos para yung kalaban ay maitabay mo. Okay? Huwag kang susugod kagad kung hindi ka handa. Kaya natin yan, kayabangan yun. Katulad nung kinuwento ko nung una, walang Kristo, hindi na itaboy, tumawa lang ang diablo. Tatawanan lang kayo ng diablo kapag hindi kayo handa at hindi malalim ang relasyon natin sa Diyos. Tama ba yun? Kaya dapat humingi ka ng kapuspusan sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami. Battle ito. Digmaan ito. Haharapin namin. Okay ba yun? Sabihin, yun po yung ginagawa ni Satanas sa ating, siya po ay nanggugulo. Number 4. Be alert and ready in your supplication to the Lord. Maging handa at maging alisto sa paghingi sa Panginoon. Pwede ba yun? Yes. Ang tanong, ano ang hinahanap sa atin ng Diyos kapag tayo'y lumalapit sa Kanya? O humihingi ng isang bagay? Okay? Hindi yung haba at ganda ng panalangin mo. Take note, ha? Maganda na manalangin ka. Maganda na mahaba yung panalangin. Pero hindi yun ang hinahanap ng Diyos sa paglapit mo sa Kanya. Hello? Hindi po yun ang hinahanap ng Diyos sa iyo. Sa paglapit, ganda ng panalangin mo. Ang haba ng panalangin mo. Okay, bibigay ko yung nasa ng puso mo. Hindi po yun. Ang hinahanap ng Diyos ay ang pananampalataya sa iyo. Okay? Ang haba ng panalangin mo, ang ganda ng panalangin mo, pero yung pananampalataya mo sa Diyos, yung tiwala mo sa Diyos, wala. Mangyayari ba yung nasa ng puso mo? Tingnan po natin, Matthew chapter 21, verse 22. Para makita po natin yung sagot na sinasabi ko sa inyo. Matthew chapter 21, verse 22. Okay? Matthew chapter 21, verse 22. Ang sabi po ng Bible, sa lahat ng mga bagay na inyong ihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Anong hinahanap ng Diyos sa atin? Yung haba, yung ganda, no? Yung pananampalataya mo sa tinatawagan mo. Believe ka ba sa tinatawagan mo? Hello? Believe ka ba sa tinatawagan mo o hindi? Huwag ka nang lumapit sa Diyos kung hindi ka believe, kung wala kang pananampalataya, kung wala kang tiwala, huwag ka na lang manalangin sa Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ang panalangin mo kung wala kang tiwala sa Kanya dahil hindi siya sasagot sa iyo. Lahat dapat ang lumalapit sa Diyos, merong tiwala, merong malakas na pananampalataya sa Diyos. Tama ba? Sabi, kung tutuloy po niyo yung basa, sabi po ng Bible, kung meron kang pananampalataya, kasing laki ng butil ng what? Mustasa. Gaano ba kalaki ang butil ng mustasa para sa inyo? Sino nakakita ng butil ng mustasa? Gaano kalaki? Malaki pa yung butil ng bigas eh. Tama ba? Yun ang hinahanap sa atin. Pag hindi nakita ng Diyos, yung ganong kalaking pananampalataya, kahit anong ganda, kahit anong haba, no. Walang sagot ang Diyos para sa iyo. Pananampalataya ang importante. Number 2, not only faith, humbleness. Okay? Yung reverent, yung polite, yung seryoso, specific and sincere ang hinahanap ng Diyos sa panalangin pag tayo lumalapit sa Kanya. Okay? Katulad po sa Mark chapter 5, meron pong lumapit na isang ketongin. Sabi niya, Panginoon, nais ko pong gumaling sa aking karamdaman. Kung loloobin po ninyo, mangyayari po yung nasa ng aking puso. Kung gugustuhin mo, Panginoon, gagaling ako. Nakita ng Diyos, yung pananampalataya ng taong ito ay totoo. Kasi hindi niya pinilit yung kanyang gusto. Panginoon, kung gugustuhin mo, gagaling ako. Ano sabi ni Kristo? Hindi kita gustong ipagalingin. Wala kang kwentang tao. Sabi ng Diyos, pagagalingin kita. Bakit? Anong nakita ng Diyos? Yung kababaan sa paglapit. Panginoon, kung gugustuhin mo, gagaling ako. Kung hindi, walang problema.
Kaya bumilib ang Diyos sa kanya, gusto ko tang pagalingin. Kasi nakita ko sa iyo yung what? Kababaan. Yung paggalang sa akin. Yun ang hinahanap ng Diyos sa inyo. Ganun ba tayo lumapit sa Diyos? May paggalang? Tandaan po ninyo, Diyos yung kausap nyo kapag tayo'y nananalangin. Amen? Nakikinig siya sa atin. Dapat yung pananalangin natin sa Kanya, seryoso tayo. Sincere tayo sa ating paglapit sa Diyos. Huwag natin bibiruin ng Diyos dahil ang Diyos hindi nakapagbibiro sa inyo. Hello? Yun po yun. Be alert and ready in your supplication to the Lord. Tandaan po natin sa paghingi, makita yung malaking pananampalataya sa atin. Okay? Number 5. Number 5. Be alert and ready to the stress and sorrow of what? Others. Maging alisto at handa sa kabiguan, kalungkutan ng iba. Okay? Sabihin, maging handa tayo sa pagtulong. Kunwari, merong nasunugan at lumapit sa inyo, ano gagawin ninyo? I-istaben. Huwag ka sa akin lumapit, doon ka. Nasunugan, di ba? Napatunayan nyo naman, nasunugan. Sa totoo lang po, natuwa ako po, nung kami dumalaw na aking may bahay dito, during nung merong malakas na ulan, tama ba yan? Kailan nangyari yan? Ondoy, nagbigay kami ni Miss, nagbigay ang church ng konting tulong sa church dito, ano po? At ang maganda rito, no? Sila pa yung nagbibigay ang church na ito doon sa mga lumalapit sa church na ito. Di ba? Naundoy na, pero nagbibigay pa. Nakita ko kay Pastor Recto. Yung mga taong lumapit sa kanya, tinulungan niya at winitnessan pa. Hindi siya nagkait ng tulong sa mga lumalapit. Sana ganoon din tayo. Pag may lumalapit, handa tayo. Huwag tayo maging maramot sa pagtulong sa iba. Tama ba yun? Tama. Mas maganda ang nararamdaman ng taong tumutulong kaysa binibigyan. Hello? Di ba? Nasunugan, di ba? O kaya binagyo o namatayan o ninakawan, dapat handa tayong tumulong sa kanila. Be a channel of blessing. Hello? Be a channel of blessing. Tayo po yung maging daluyan ng pagpapala na gagamitin ng Diyos sa mga nangangailangan. Sabi ng Galatians chapter 6 verse 2, bear ye one another burden. Hello? Huwag kayong maging maramot. Lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon yan, counted yan. At hindi po sayang. Sana makatulong tayo. Kung meron kayong maitutulong, okay? Ito pa, sa lahat ng tumutulong, okay? Ito po, hindi dapat gawin. Pag tumulong ka sa iba, huwag mo na ichika. Sabi nga ng Matthew chapter 6, ang binigay ng kanan, huwag nang malaman ng kaliwa. Ano yung sabihin nun? Huwag mo lang ipagmalaki. Alam mo, kaya natayo yung church yan dahil sa akin. Alam mo, yung church, yung bangko na yan, binigay ko. Meron isang umaatin sa amin dati, patay na siya ngayon. Ang sabi niya sa akin, Pastor, magdo-donate po ako ng 2 electric fan. Apo, praise God. Kayo po yung gagamitin ng Panginoon, 2 electric fan, stand fan. Natuwa naman ako. Sabi niya, sige po, eto, dineliver na, bago, standard. Pwede ba, Pastor, pagka yan ay, na-donate ko, ilagay mo yung pangalan? Po, walang problema. Nilagay ko. Donated by. Nilagay yung pangalan. Tapos lumapit siya, Pastor, hindi naman makikita. Laki-lakihan mo. Pwede ba? Nilakihan ko, nilagay ko, sinabit ko. Nakita niya, saksakan naman laki, Pastor, nakakahiya. See? Is it right na yung ginawa mo, ipagmamalaki mo, parang proud ka pa sa itinulong mo, no? Sayang yung gantimpala na para sa iyo. Kaya sabi niya, Pastor, pakitanggal mo na lang. Nahiya tuloy ako kasi laki ng nilagay mo eh. Tandaan po natin yung itinulong mo, huwag mong what? Ipagmamalaki o ipagyayabang. Dapat kusa yan. At huwag kang mag-aantay ng kapalit. Tutulungan ko yan kasi tutulong siya sa akin. Huwag ganun. Yung ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo para sa Diyos. Amen? Lahat ng bagay na ginagawa mo para sa Diyos. Yan hindi po sayang. Yung po ang sabi ng Bible, be a channel of blessing to others people. Yan po ang sabi ng Bible. Number 6, be alert and ready to service opportunities.
Sabihin, dapat maging alisto tayo at maging handa sa pagseserbisyo. Para kanino? Para sa Diyos. Service is opportunity and privilege. Amen? Mapakaganda na tayo'y maglilingkod at isang karangalan para sa atin ang maglingkod sa Diyos. Hindi burden ang maglingkod sa Diyos. Okay? Opportunity yan. Ang sabi po ng Bible, the opportunities to serve God is what? Ang paglilingkod na ibinibigay ng Diyos sa atin ay gawin na natin ngayon. Tama? How to serve God? Paano nga ba tayo maglilingkod? Habang may lakas tayo, habang may panahon at may oras. Hindi yung sa kanilang po ako maglilingkod kapag naabot ko na yung goal mo. Yung goal ko. Mali, ano? Kailan dapat maglingkod ang Kristyano? Pagkatapos mong maligtas. Huwag kang mag-antay. Kasi hindi pa ako tinatawag eh. Sino gusto mong tumawag sa'yo? Dapat pagka ikaw ay nakakilala sa Diyos, automatic, maglingkod ka na. Di ba? Yung mga disipulo na tinawag ni Kristo, sabi niya, follow me, and I will make you fishers of men. Follow me. Sumunod kayo sa akin at gagawin ko yung mamamalakayan ng kalwa. Hindi sinabi, teka muna. Hindi muna ngayon. Nung sumunod ang mga disciple sa panawagan ng Diyos, ano yung mga iniwan nila? Ano yung mga iniwan nila? Alang-alang kay Kristo. Yung kanilang what? Hanap buhay. Ano ba hanap buhay ng mga fishermen? Mangingisda. Yung kanilang sinasakyan, iniwan nila. Alang-alang sa gawain ng Diyos. Di ba? Tinatawag sila ng Diyos sa isang gawain. Opportunity ang sumunod sa Diyos. Kaya nga, how to serve God? Serve God faithfully. Paglingkuran ng Diyos, ang Diyos na may katapatan. Yun ang nais ng Diyos. Serve God completely. Dapat tayong maglingkod ng kompleto. Yung konting paglilingkod, yung kaprasong paglilingkod, hindi tunay na paglilingkod. Yung partial, obedience, not obedience. Tandaan po natin yung kaprasong ibinibigay mo sa Diyos ay hindi tunay na pagsunod. Paano kung ang kaligtasan ay kapraso din? Dahil kapraso lang ang ibinibigay mo sa Diyos. Sabihin ng Panginoon, teka, rapture na, kukunin na kita, pero kukunin ko lang muna kalahati. Payag ba kayo na kunin lang sa inyo kalahati? Ano tawag sa atin? Manananggal. Babalikan na lang kita kasi yung pagsunod mo sa akin, half lang eh. Kaya kukunin ko sa iyo, half lang. Kung ang kaligtasan ay kumpleto at sigurado na ibinigay ng Diyos, dapat yung paglilingkod natin is what? Kumpleto rin. Hindi partial. Hello? Tama, kumpletuhin natin ang paglilingkod at hindi po sayang yung paglilingkod natin. Dapat ang paglilingkod, serve God, not only faithfully, not only completely, serve God wholeheartedly. Buong puso. Di ba? Buong puso, ang tunay na paglilingkod dapat ibigay ng Kristyano sa Diyos. Okay? And then number 7. Number 7. Be alert and ready to satisfy question. Sabihin, bilang Kristyano, dapat maging handa tayo at alisto sa mga tanong na itatanong sa atin. Ano yung pangkaraniwang tanong na pwedeng itanong sa atin? Okay? What is God? Who is God? At teka muna, tatanong ko sa pastor ko. How to be saved? Paano ba maligtas? Teka muna, pag-aaralan ko pa. Verse 7. Sabihin yung mga tao makikinig sa iyo, pag hindi mo nasagot yung tanong, ano yung kanilang mararamdaman sa iyo? Ay, hindi ito nag-aral, hindi ito handa. Buti pa sa iyo ang kulto. INC. Sila ay doktrinado. Maliit pa lang. Dapat tayong mga Kristyano, tayong mga Baptist, alam natin yung isasagot natin pag tinanong tayo. Huwag nating laging iasa. Teka muna, tatanong ko sa pastor ko ha. Dapat always ready ka. Maging alert ka sa tanong na itatanong sa iyo.
Tama ba yun? Dapat lagi tayong mag-aaral. Kasi dapat may magtatanong sa atin, magugulat na lang tayo eh. Para masatisfy sila, dapat mag-aral tayo. Para sila'y matuwa, bumilib, at humanga. Hindi para palakpakan. Kasi yung mga kulto, naghahanda yan, nag-aaral maigi. Nagsusunog ng kilay. Dapat ang mga Kristyano, laging alisto sa itatanong sa atin. Teka lang muna, ang tagal mo maghanap ng mga talata sa Biblia. Kasi ang alam mo lang, John 3:16. Nakalulungkod yun. Sana dapat ang Kristyano habang tumatagal, lumalago, hindi lumalayo. Hello? Lumalago saan? Sa kaalaman. Ang dapat ang Kristyano lumalakas, hindi nangihina. Karaniwan sa atin, tumatagal, nagiging sensitive. Nawawala na yung pagbubulay-bulay araw-araw. Tandaan po natin na nagpapalakas sa atin, hindi lang yung pagkain, kundi ang salita ng Diyos. Amen? Kaya dapat mag-aral tayo ng salita ng Diyos para pag tinanong tayo, kaya natin sagutin. Kasi napapahiya tayo eh. Yung pala, talo sila. Hindi nila masagot yung tanong natin. Di ba? Sila natutuwa. Ikaw uuwi ng luhaan kasi hindi ka handa sa tanong na itinanong sa'yo. Sana maging handa tayo sa question na pwedeng ibato sa atin. Number 8, be alert and ready to stand and fight for Jesus. Maging handa at alisto sa pagtayo o tumayo o makipaglaban, manindigan para kanino? Para kay Kristo. Yun po yun. Ipagtanggol natin, ipagmalaki natin yung ating pananampalataya, yung ating doktrina. Bilang Kristyano, huwag tayong matakot at huwag tayong matinag. Di ba? Yun po ang katotohanan. Katulad po sa Acts chapter 4, verse 17 to 20, Acts chapter 4, verse 17 to 20, kung pag-aaralan po natin istorya, sino nakakalam istorya na to? Sino yung tinutukoy na dalawang lalaki na nag-aaral? Sino yun? Si John at si Peter. Okay? Paano sila nanindigan para kay Kristo? Pinagbawalan sila. Nangangaral sila ng salita ng Diyos. Bawal dito yan. Bawal dito yan. Hindi po pwede dito yan. Doon kayo. Sabi ni Pedro at ni Juan, walang sino man pwedeng magbawal sa amin. Walang sino man pwedeng magpahinto sa amin. Okay? Ang ginawa sa ikukulong kayo. Okay, paparusahan namin kayo. Hindi kami titigil kahit anong pananakot meron kayo. Tumayo sila para kay Kristo. Alam nila sila ipaparusahan, pero hindi sila nagpa-apekto. Hello? Tumayo sila para kay Kristo. Ipinagtanggol nila yung kanilang pananampalataya, yung kanilang paninindigan. Hindi, bawal yan. Alis na tayo, bawal pala rito eh. Di ba? Hindi po ganon. Na tinakot ka lang, binalaan ka lang, stop ka na. Dapat magpatuloy ka. Pinagbawalan ka lang, sinabihan ka lang ng parents mo, palalayasin kita, tatanggalan kita ng mana pag ikaw ay nagpatuloy sa paglilingkod. Parang hirap, ano po? Dapat tumayo ka kay Parakis. Anong masama para manindigan para kay Kristo? Hindi kasalanan ng manindigan para kay Kristo. Ang kasalanan ay yung karuwagan, ipaglaban ang katotohanan. Tama? Karuwagan para sa atin yung hindi natin ipinaglalaban ang katotohanan. Yun po yun, isang malaking kasalanan. Hindi katulad ni John at ni Peter, sila ay nanindigan at tumayo na nakipaglaban para kay Kristo. Bagamat alam nila na mayroong pananakot at may pagbabanta, hindi sila napahinto. Sana ganun tayo. Okay? And then number 9, malapit na ho tayo matapos. Be alert and ready to spread the gospel or the word of God. Sabihin, yun po, maging alisto tayo at maging handa tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Tama ba? Kanina ba binilin, inutos na tayo ay magsalita o magwin ng kaluluwa sa mga mananampalataya? Nga lang, meron tayong takot, meron tayong hiya na nararamdaman kapag sineshare yung gospel. Kapag nagpatalo ka sa takot at hiya, hindi mo madadala yung unsaved loved ones mo. Tama ba yun? Anong dapat mong ikahiya kung si Kristo
ay kasama mo. Tama ba yun? Tuturuan ka niya, gagabayan ka niya. Yun po yung pangako ng Diyos sa atin na nag-aakay ng kaluluwa. Tama? Yun po ang katotohanan na yung gospel na natutunan natin, huwag nating ikahiya, huwag nating ikatakot. Tandaan po natin, sabi po ng Bible, darating ang kamatayan sa kanila. Life is what? Short. Death is sure. Kapag kayong mga yan, na mga unsaved loved ones natin, ay walang napakinggan, pananagutan natin sila sa Diyos. Ang tagal mo nang kasama yung ka-office mate mo, classmate mo, wala silang narinig patungkol sa iyo, sa Ebanghelyo. Don't be shy. Huwag tayong mahiya. Ikinahihiya ba ang salita ng Diyos? Dahil nandun ang kapangyarihan ng salita ng Diyos kung tayo ay mag-share. Di ba? Iyon po ang pinakamagandang pangako ng Diyos. Kaya tayo bilang Kristiyano, mag-invest tayo ng salita ng Diyos sa puso ng tao. Invest precious seed sa puso at isip ng tao. Ang salita ng Diyos ay precious seed. Tama ba? Magpasalamat tayo doon sa nagmalasakit sa atin, nag-akay sa atin para marinig natin ang salita ng Diyos. Tama? Kung yung mga yan ay natakot, nahiya, wala tayo rito. Tama? Saan ba nagsisimula ang pananampalataya? Hindi pwedeng maligtas ang isang tao na walang napakinggan. Sabi ng Romans 10:7, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Hindi maliligtas ang tao kung walang napakinggan. Tama? Paano natin ipapahayag ang salita ng Diyos? Magsalita ka sa kanila. Maganda na ipanalangin natin sila, dapat namang kumibo ka na. Okay? Sabihin natin ang katotohanan sa kanila para hindi sila mapahamak, para hindi sila agawin ng mga kulto sa atin. Meron akong kinalulungkot, no? Isa sa mga young people po namin, sabi ko sa kanila, lagi ko sinasabi, pagka yung unsaved natin ay hindi natin nadala sa Diyos, kukunin sila ng iba sa atin. Nakita ko na. Isa sa mga umatin sa amin, yung kanyang unsaved, hindi niya na sharean, napunta sa iba. INC. Ano ginawa natin? Kasi nahiya tayo. Natakot tayo. Kaya kinuha ng iba. Sana, wag nating hayaan na kunin ng kulto yung ating unsaved at kunin ng kamatayan bago tayo kumilos. Gawin na natin yung dapat para sa Panginoon. And then last, amen? Be alert and ready for the second coming of Christ. Hello? Be alert and ready for the second coming of Christ. Tandaan po natin, no one knows kung kailan darating si Kristo. Pero darating siya. Yun ang pangako niya. Yun ang pinakahihintay. Yun ang pinaka-pag-asa ng mga Kristiyano. The hope, look of saints. Yun po yung tinitignan ng mga mananampalataya. Yung blessed hope. What kind of hope? Blessed hope, confirmed hope, sure hope, comforting hope. Yun po yung klaseng pag-asa ang hinihintay ng isang mananampalataya. Sigurado na darating si Kristo. Confirm, sure na darating si Kristo. Are you ready? Are you ready? Darating si Kristo. Any moment. Are you ready? Sa pagharap sa Diyos. Yun ang kalulungkot kung hindi tayo ready. Sabi po ng Bible, as a Christian, what is a great expectation of God? Anong inaasahan ng Diyos sa atin bilang Christian? Meron bang inaasahan ng Diyos sa atin? Sabi ng Bible, ang pagiging alisto at handa ay magdadala sa atin saan? Sa tagumpay at gantimpala. Kung hindi tayo, ihinto at magsasawa. Yun po yun. Yun po yung pinakamagandang pangako ng Diyos sa atin. Anong inaasahan ng Diyos sa atin? Be obedient Christian. Number 2, be a good example of followers of Christ. Be faithful unto the end.
do the will of God always. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat sa iyong paalala. Napakahalaga ng pagiging alisto at handa bilang Kristiyano. Na kung hindi kami magiging alisto at magiging handa, pwede kaming magkasala, malayo, manghina bilang Kristiyano. Maging alisto sa pagtingin sa aming sarili at maging handa para hindi kami sumobra o maging mayabang sa iyong paningin. Maging alisto at maging handa sa pag-atake ni Satanas. Maging alisto at maging handa sa paghingi natin sa Diyos. Maging alisto at maging handa sa mga kalungkutan, kabiguan ng iba na handang tumulong tayo, maging blessing, channel of blessing. Maging alisto at maging handa sa paglilingkod sa Diyos at hindi dapat pagsawaan at pagtigil. Maging alisto at maging handa sa mga itatanong sa atin. Maging alisto at maging handa na tumayo at manindigan para kay Kristo. Maging alisto at maging handa sa pagsishare ng gospel. Maging alisto at maging handa sa pagdating ng Panginoon. 10 po yan. Yun po ang pinakamagandang dapat gawin ng Kristiyano, maging alisto at maging handa araw-araw. Dito, ibabase ng Diyos. Dito tayo magtatagumpay at gagantimpalaan ng Diyos kung hindi tayo ihinto at magsasawa. Sabi ng Galatians chapter 6, huwag tayong tumigil sa paggawa ng mabuti dahil sa kapanahunan tayo ay pagpapalain. Tayo bibigyan ng gantimpala. Matuto lang tayong sumunod sa panawagan ng Diyos. Ngayong hapon, anong nais mong gawin? Gawin natin yung utos, yung bilin ng Diyos na maging alisto at maging handa bilang Kristiyano. Nais mo bang gawin bilang Kristiyano ang maging alisto at maging handa? Ba't hindi natin subukan? Lumapit sa Diyos para hindi tayo maligaw, maghina, malayo at magkasala laban sa Diyos. Yung pagiging handa at pagiging alisto magdadala sa iyo sa tagumpay. Ikaw ang mamimili. Ngayong hapon, anong gusto nating piliin? Anong gusto nating gawin? Baliwalain ang paghahanda at pagiging alisto? No. Dapat maging handa tayo bilang alipin ni Kristo at alisto. Ngayong hapon, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, nais ko pong maging handa at maging alisto sa ipagagawa mo sa akin. Dapat maging always handa ako bilang Kristiyano. Huwag kang tatanggi sa ipag-uutos ng Diyos. Sabihin natin, sinabi ni Abraham, here I am, send me. Yun ba yung gusto mo? Maging alisto at maging handa sa pagsagot, sa panawagan ng Diyos. Yun ba ang gagawin natin? Yes. Lapit tayo sa Diyos. Lapit tayo sa Diyos. Maging alisto at maging handa bilang Kristiyano para hindi tayo malayo, para hindi tayo manghina, para hindi tayo magkasala, para hindi tayo madaya. Maging handa at maging alisto. Hindi titigil si Satanas para tayo ay guluhin. Anay sa ilayo tayo. Patigilin tayo, pero huwag kang makikinig sa sinasabi ni Satanas. Sa panunulsol ng mga barkada, huwag kang makikinig sa kanila. Ituon mo yung mata mo sa Diyos, magtatagumpay ka. Yung tiwala mo, huwag mong aalisin sa Diyos, magtatagumpay ka. Lahat ng Kristiyano nagtiwala, hindi pinabayaan ng Diyos. Yan ba yung nais mo? Come to God. Lapit tayo sa Diyos. Sabihin natin, Panginoon, tulungan mo po ako at maging handa at maging alisto sa lahat ng aking pinagdadaanan. Di ba? Maging handa tayo bilang Kristiyano sa darating na problema. Maging alisto tayo. Lapitan natin ng Diyos. Yun po ang solusyon. Salamat po. Meron pa ba? Anong gagawin natin? Maging handa at maging alisto. Magtatagumpay po tayo. Ikaw ang mamimili. Ikaw ang magpapasya kung sinong gusto mong sundin. Ang sarili mo o ang Diyos. Come to God. Come to God. Be alert. Be ready sa ipagagawa ng Diyos sa iyo. Don't say no to Jesus kung inuutusan ka ng Diyos. Huwag kang tatanggi. Huwag kang lalayo. Don't say no to Jesus. Say yes to Jesus. Meron mo sa atin. Meron mo sa atin. Come to God. Come to God. Come to God.
Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat, Ama, dahil nangusap kang muli sa puso po ng iyong mga anak. Salamat sa iyong salita na talagang tumimo sa aming mga isipan at sa aming puso. Pumasag sa aming maling paniniwala at hindi pagiging handa at pagiging alisto. Salamat po, sana ang pagiging handa at pagiging alisto palagi naming gagawin bilang Kristiyano. Dahil marami kaming pagdadaanan bilang Kristiyano. Naway, huwag kaming maging talunan bilang Kristiyano, maging victorious kami bilang mananampalataya sa tulong at lakas na ibibigay mo sa amin. Hindi ko po alam kung ano po yung desire, nais ng mga anak mo sa kanilang paglapit. Ikaw lang po ang nakakaalam. Ibigay mo po ang nasa ng kanilang puso bago sila umalis sa lugar na ito. Salamat, Ama, tunay na hinamon mo kami sa aming napakinggan, nirebuke mo kami sa aming mga maling paniniwala. Salamat, Ama, sa inyong pangungusap. Babaunin po namin sa aming pag-uwi ang lahat ng aming napakinggan at i-apply po namin sa aming puso at sa aming buhay at ituturo namin sa iba para maging pagpapala din sa kanila. Salamat po sa mensahe na ikaw ang naitaas at nangusap sa puso po ng bawat isa sa amin. Salamat po, Ama. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasalamat. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Praise God. Salamat po.